Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga pananalita ng lalaki kapag hindi ka na niya mahal. At kung handa na kinapaharap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang panalita ka-inspired ng isang lalaki pag hindi ka na niya mahal is humanap ka na ng iba. Yan ang unang salita ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay hindi ka na mahal. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki ay mahal ka pa, hindi niya yan sasabihin. Lagi niyong tatandaan yan. Ang mga lalaki ka-inspired sabihin nating mapapride, pero hindi nila kayang sabihin yan sa babaeng tunay nilang minamahal. Diba? O pansinin nyo, karamihan ng mga magkakarelasyon kahit nag-aaway, sinasabi ba ng lalaki yan? Diba, humanap ka na ng iba? At talaga bang pinapahanap ka niya ng iba? Bakit pagtapos yung mag-away, sinusuyo ka na? Ang tunay na gustong humanap ka ng iba, pagtapos niyang sabihin yan, ay hindi na magpaparamdam sa'yo. At hindi ka nakakausapin, ba't lalayuan ka na? O magtatago na sa'yo. Ka-inspired. Sa mga panalita o salita ng isang lalaki kapag tunay na hindi ka na niya mahal. Pangalawang salita o panalita ka-inspired ng isang lalaki pag hindi ka na niya mahal is, bahala ka, problema mo yan. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo, ganyan ba ang isang tunay na lalaking nagmamahal sa iyo ng totoo? Ganyan ba ang sasabihin sa iyo? Palagay ko, hindi. Diba? Kung tutuusin nga, yung mga, pag ang mahal ka na lalaki, bukod sa hindi niya sasabihin yan, siya pa ang gagawa ng paraan para masolusyonan ang problema mo. Yung iba nga, hayahay, halos walang ginawa Halos walang ginagawa, lalaki lang talaga ang gumahanap ng paraan para lang mapanatag ka at maayos mo ang problema mo. Diba? Pero pag lalaki, ganyan ang sinasabi sa iyo, mag-isip-isip ka na. At matuto ka namang mag-isip talaga at makaramdam. Diba? Hahayaan ka niya? Yan ba ang tunay na pag-ibig? Hahayaan ka niya? Porket problema mo yan. Mag-partner kayo, kaya nga partner tulungan. Ano ba ibig sabihin ng mag-partner? Diba? Ano ba ibig sabihin ng mag-partner para sa inyo? Ano lang ba? Mag-partner sa kama? Mag-partner lang sa mga bayarin? Mag-partner lang sa pag-aalaga ng mga anak? Ang mag-partner ay sa lahat ng bagay ka-inspired. Kaya pag sinabi sa ng lalaki, problema mo yan, bahala ka dyan, talaga naman ka-inspired, may kakaiba doon. Kung lubusan ka ng hindi mahal, o sabihin natin, may pagmamahal pa, pero baka pawala na. Dahil ganyan na, o kaya niya nang sabihin yan sa'yo, ka-inspired. Pangatlo, ka-inspired na panalita ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal is, hindi na ako masaya. Yan ang pangatlo, ka-inspired, di ba? Hindi na ako masaya. Alam nyo, mga lalaki, mga babae, kung karamihan nagsasabi yun, mga babae din talaga Pero lalaki, bihira akong makarinig sa lalaki ng ganyan. Hindi na ako masaya. Di ba? Hindi naman kasi masyadong madadrama yung mga lalaki para sabihin yung mga bagay na Yung bigla na nga lang ng ghost na lang, wala lang sabi-sabing ganyan. Kaya pag sinabi ng isang lalaki yan sa'yo, seryoso yun sa'yo. Pag sinabi niya sa'yo, pag sinabi ng boyfriend mo, o kaya ng asawa mo, hindi na ako masaya. Ito, seryoso yun. Anong ibig sabihin nun pag di na siya masaya? Ibig sabihin, lumalabo na rin yung damdamin niya sa'yo. Alam nyo, pag mahal ka ng isang tao, kahit na ano pang sitwasyon nyo, maligaya siya kasi kayo pa rin at nasa piling ka pa rin niya. Pero pag lalaki sinabi hindi na ako masaya at gusto talagang kumawala sa'yo, ito ibig sabihin nun. Hindi na rin masaya yung damdamin niya para sa'yo. Nanlalamig na siya, ka-inspired. Pang-apat ang salita, ka-inspired o panalita ng isang lalaki pag hindi ka na niya mahal is, mas okay na siguro kung maghiwalay na tayo. Yung pang-apat, ka-inspired. Sasabihin ba sa'yo ng boyfriend mo yan o ng mister mo yan ng seryoso kung talagang mahal ka pa niya? Di ba? Kung yung kung yung mga ina-under nga na lalaki diyan at talaga namang kung minsan binubungangaan pa araw at gabi, hindi nang sasabi yan dahil mahalin na yung babae, ayaw nilang mawala, okay lang magtiis sila ng ingay, okay lang magtiis sila ng mga pambubulyaw ng asawa nila, ng girlfriend nila. Huwag lang sila maghiwalay. Pero ngayon, bakit nasasabi niya yan sa'yo? Di ba? Mas okay siguro maghiwalay tayo. Ibig sabihin, may mga nare-realize yan, o kaya naman hindi na siya masaya, o nanlalamig na siya.
at nakikita niyang toxic na ang inyong relasyon. May dahilan yan. Ano ba kasing dahilan ba't niyan sabi yan sa'yo? Alam ko na may mga nanonood ngayon dito sa akin na minsan nang narinig ang mga salitang yan sa taong mahal nila. Buti siguro kung maghiwalay na tayo. O baka naman, ikaw mismo ang nakapagsabi niyan sa taong minahal mo noon o minahal mo noon, minsan mong minahal mga tao, di ba? Mga ex mo, halimbawa. Dahil napagod ka na. Kaya ang pinakasolusyon, maghiwalay. Ano pang dahilan para mag-stay sa isang relasyon na hindi ka na masaya, talaga namang di ka na nakakaramdam ng pag-ibig. Kaya nga sabi mo, mas okay na nga siguro. Mas okay na maghiwalay na tayo. Di ba? Isa yun sa mga salita ka-inspired ng isang lalaki. Kapag hindi ka na niya mahal. Panglimang salita ka-inspired ng isang lalaki o panlimang panalita ka-inspired ng isang lalaki. Kapag talagang hindi ka na niya mahal. Ginawa ko na ang lahat pero wala na talaga ako nararamdaman sa iyo. Yun ang panlima ka-inspired. Sipin mo yung sinabi niya ngayon, yung sentence na yun. Ginawa ko na talaga ang lahat. Pero wala talaga ako nararamdaman sa iyo. Nag-effort naman siya, sinubukan niya, nag-try siya, pinilit niya, pinagsikapan niya, ginawa niya lahat. Pero talaga, wala talaga siyang nararamdaman sa iyo. Pagka ganyan lumabas sa bibig ng isang lalaki, talagang seryoso niyang sinabi yan sa iyo. Harapan o kahit pa sabihin sa message o sa call. Totoo yan. 'Di ba? Kahit naman ikaw masasabi mo rin yung bagay na yun kapag wala ka nang nararamdaman. Kung minsan kasi sa isang relasyon, kahit na hindi mo na mahal ang isang tao, hindi na kayo nagmamahalan, ayaw pa rin maghiwalay. Bakit? Sa maraming dahilan, nanghihinayang, merong mga anak, ayaw masira ang pamilya, merong negosyo, at iba pa. At magkakasundo ang pamilya, at iba pa. Pero sa totoo lang, sa mga love-love nila, wala na. Di ba? Ka-inspired kapag yan ang narinig mo sa partner mo. Ay talaga namang isa yun sa mga sinyales ng salita ng isang lalaki kapag ito ay hindi ka na mahal. Pang-anim salita ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay talaga namang hindi ka na mahal is, pwede pa naman tayo maging magkaibigan eh. Yung pang-anim ka-inspired. Sipin mo yan, okay na sa kanya kahit magkaibigan na lang kayo. Kung talagang mahal ka niyan, papayag ba siya ng ganyan? Maiisip niya ba yan? Sasabihin niya ba yan sa iyo? Talaga naman ka-inspired. Mag-isip-isip ka din. At tanggapin mo rin kung minsan ang katotohanan na mga bagay na yan ay talaga naman totoo. Bakit? Palagi niya bang sinasabi yan sa iyo? Normal ba yan na sabihin ng isang lalaking nagmamahal sa iyo? Normal ba na sabihin niya ng boyfriend o mister mo sa iyo? Ibig sabihin lang niyan gusto niya makipaghiwalay sa iyo, matapos ang lahat sa inyo at maging magkaibigan na lang kayo. Siguro naiisip niya, mas okay pa siguro nga talaga, di naman tayo nagkakasundo eh. At wala na rin naman tayong pagmamahal sa isa at hindi na rin naman kita mahal, hindi magkaibigan na lang. Pero napakahirap ng bagay na yun. Pero napakasakit naman para sa iyo na marinig at malaman iyan, na sabihin niya sa iyo, salita ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal, ka-inspire. Pampitong salita ka-inspire na panalita ng isang lalaki pag hindi ka na niya mahal is, busy na ako palagi, baka hindi na ako masyadong makapag-message or makapag-call. Yan ang pampito ka-inspire. Sipin mo yan. O, diba? Pag mahal ka ng isang lalaki, hindi niya yan sasabihin sa iyo. Tapos ang nangyayari talaga, halos wala nang paramdam sa iyo. Ang isang lalaki ka-inspired, kahit alam niya na magiging busy siya, kahit na alam niya na magiging LDR kayo, kahit alam niya na talaga namang sobrang higpit ng amo niya, ng schedule niya, at sobrang hirap ng oras niya, ay talaga naman ang tunay na lalaking tunay na nagmamahal sa iyo at walang humpay na umiibig sa iyo, ay gagawa ng paraan. Pipilitin niyang hindi magkulang sapagkat alam niya ang kalalabasan ng pagkukulang niya sa iyo. Pero para sabihin niya talaga namang ka-inspired, may something yan. Dapat mong mapaisip yan, dapat kang makaramdam dyan. Ibig sabihin lang yan, okay lang sa kanya na hindi na kayo masyadong mag-usap at wala na kayong masyadong paramdam at para bang lumalabas na dinadahan-dahan ka na niya at ipinapaalam niya na sa'yo at gusto niyang makaramdam ka na, ka-inspired. Sa mga salita ng isang lalaki, kapag may something na sa kanya o sa nararamdaman niya patungkol sa iyo at maaaring hindi ka na niya mahal, sa mga ganyang salita, ka-inspired. Pangwalong salita ka-inspired o pangwalong panalita ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal is, may iba na akong mahal. Yung pangwalo ka-inspired. Alam niyo, kapag lalaki mahal ka, hindi niya gusto yung saktan ka sa mga ganyang salita. 'Di ba?
Well, alam ko sobrang sama niya. Di ba? Pero pag lalaki, mahal ka, hindi niya sasabihin yan. Di ba? Meron na akong ibang mahal. At saka, bakit? Maraming beses niya ba lagi sinasabi yan? Pag isang beses lang, seryoso yan. At saka, ba't niya yung sasabihin sa iyo? Ibig sabihin, hindi na rin hindi na rin siya masaya sa iyo. Hindi na rin okay ang relasyon nyo. Para lumabas sa bibig niya yan? O para i-message niya yun sa iyo? Di ba? Oh, ganyan yan. Pagka ganyan, pakawalan mo. Huwag mong habulin, huwag magmakaawa. Yung iba, pag narinig na sinabi ng boyfriend yun sa kanya, sinabi ng asawa, hindi na kita mahal. Ang ginagawa ng ibang babae dyan talagang, yung iba, nagmamakaawa pa, namimilit. Talagang todo, sorry, o ano man, naghahabol. Huwag ganyan. Inspired, mahal ko siya. Alam ko, mahal mo siya. Pero tama ba na ipagpilitan ng sarili mo sa lalaki na ganyan ang sinasabi sa iyo? Kapag hindi mo siya hinabol at tinigil mo ang pag-contact sa kanya at sabihin natin kay Inspired na hindi ka na rin nagparamdam sa kanya, wala ka na rin binigay na pansin at oras sa kanya. Pinagsikapan mong kalimutan at layuan siya at nag-focus ka na lang sa buhay at sa sarili mo. Pinatunayan mo sa kanyang kaya mong mabuhay at maging masaya kahit wala siya. Doon ka inspired. Maaaring mapaisip siya at magsisi sa bandang huli. At kung totoo man na meron siyang ibang mahal o meron siyang ipinagpalit sa iyo at totoong meron siyang ibang babae ngayon sa buhay niya, mapapaisip pa rin siya kung bakit hindi mo siya hinabol at malaking sampal sa kanya yon. Lagi niyong tatandaan ka-inspired ng isang lalaki ay maghahabol sa isang babae kapag ito ay wala nang pakialam sa kanya at hindi siya pinapansin. Ka-inspired since dapat yung tandaan kaya pag sinabi ng lalaki sa iyo yan, hayaan mo siya. Darating at darating ang panahon na mapapaisip siya tungkol sa tunay mong halaga at maaring pakipagbalikan siya sa iyo at ayusin niya ang lahat tungkol sa inyo. Pero sa ngayon, kapag sinabi niya yun sa iyo, maaring totoo yan. Sa 100%, maaring 80 o to 90% totoo yan na hindi ka na niya mahal. Mga Katspard, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong naman tayo sa iba at sa mga hindi pa nakaklik ng subscribe. Click nyo na po yung subscribe mga Katspard, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So mga gustong humingi ng payo o magpa-advise, message lang ako sa akin Facebook ay yung profile picture ko sa FB, chat nyo ako. Ako yung mismong magre-reply at kakausap sa inyo at bigyan natin ng solusyon ng problema nyo sa pag-ibig. Sa mga gustong i-follow din ako sa TikTok, ayun po yung TikTok account ko. Search nyo lang yan ka-inspired tapos may check na green. At yung mga nagko-comment sa baba, gagawin ko ng video yan. Iniipon ko lang ngayon Sabay-sabay ko rin i-upload yan doon. Para makita nyo yung mga katanungan sa baba, doon nyo panoorin. Maraming salamat mga Inspired. Mag-ingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired.